Buenos dias, damas y caballeros. Nag-iyakan na naman kahapon itong si Senador Bato de la Rosa at maluha-luha naman itong si Senator Bongo sa loob mismo ng Senate Session Hall. Nung tinanong ng media, sinabi lang ni Senator De La Rosa na medyo kwan lang siya, medyo nabibigatan lang siya sa nangyayari sa kanya at hindi na daw siya nakakatulog, hindi na daw siya nakakain. Sa isa rin interview, sabi niya secret lang daw yung usapan lang daw nila ni Bongo, pero kuwang-kuwa sa camera na naluha siya pagkatapos si Bongo binigyan siya ng napkin, pagkatapos tissue. Katapos ito naman si Bongo ay parang paluha-luha na rin. He was fighting tears. So pero nakikita natin dito, siyempre ang bigat na nga, no? Pero nakikita ko rin parang they were reflecting, discussing yung ano ba mangyari sa kanila, ano ba mangyari sa pamilya nila. I'm sure siguro dito sa part nito na bring up yung issue, yung fate nila at nung pamilya na iiwanan nila, or siguro pwede rin pinag-uusapan nila yung ano nangyari sa kanila from super duper mighty, andon sa taas ngayon, pabaksak na yung mundo nila. In fact, sinabi ni kahapon sa interview ni Senator former Senator Antonio Trillanes na it's just a matter of time. Susunod ng ilalabas ng ICC yung arrest warrant ni Senator Bongo at ni former PNP Chief Albayalde and many others. So dito siguro na they were discussing kung ano bang gagawin nila, how they have fallen. Parang siguro, tulad kahapon sa isip ni Bato na parang tayo pa may utang loob sa kanya dahil sa ginawa niya daw sa bayan. Hindi talaga makapasok sa isip nila na may kasalanan sila sa bayan. Hindi lang man yan ang issue, yung ICC arrest nila. Ang issue dyan, anong ginawa nila sa 30,000 na Pilipino na pinatay nila? Kung Chinese sana pinatay nila, kahit 10 lang, kahit 20 lang, kahit 100, pagkatapos inakusahan sila ng mga Chinese ng crime against humanity. Kahit hindi member ang China ng ICC, pero palagay natin, for the sake of argument, member ang China, pagkatapos inaresto sila. Baka ako patitigil sa pag-aresto sa kanila ng ICC kasi ang pinatay nila Chinese. Filipino, pero sa mind nila na sila pa ang hero, sila pa ang wala tayong utang na loob sa kanya after, sabi ni Bato, after all the sacrifices nila sa bansa. Akala nila hindi natin alam na kumita sila ng limpak-limpak, nagkaroon sila ng power, nagkaroon sila ng honor, although questionable honor. Sumikat sila, guminawa yung pamilya nila, lahat ng pamilya ni Bato, daughter, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law, andyan nagtatrabaho sa kanya, 250 to 250,000 ang sweldo buwan-buwan. Yun, siguro sa PNP ganun rin. So lahat sila nakinabang, pero and yet ngayon sila ang kawawa, sila ang parang pa-hero effect. So ipe-play natin itong and we thank TV5 for this video, itong bagong drama ni Bato. Pero I'm sure na they were really parang nagsa-self-pity sila pareho na sinasabi, ano ba nangyari sa atin? Ano ba nangyari kay Tatay Digong? Paano ba mga pamilya natin? Makukulong na tayo? Ganon. So yan, I'm sure ang pinag-uusapan nila, kaya naluha sila because they have fallen from grace very hard. And kung maganda ang
magandang aksyon ng Marcos administration, makukulong na rin silang dalawa diyan sa The Hague. Sana nga, sana nga kung mapalitan na ni former Senator Trillanes itong si John Vic Remulla sa DILG. So, panoorin natin to. Hindi na raw makakain at hindi na rin makatulog si Senator Bato de la Rosa. Pag-amin pa niya, masama raw ang kanyang loob kay Senator Tito Soto dahil tila binalak daw nito na ipaaresto siya. Buwelta naman dyan ni Soto, paano niya ipahuhuli si Bato kung hindi niya nga alam kung papasok ito o hindi. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano na ang hakbang ng Senado dito sa nakabinbing warrant of arrest ni Senator Bato? Cheryl, bago ko sagutin yan, ay kwento ko muna na dito nga sa loob ng Senado, nagpalipas ng magdamag si Senator Bato de la Rosa matapos siyang isailalim sa protective custody ng liderato ng Senado. At kasama pa nga niya, nag-overnight yung kanyang kaalyado at matayag na kaibigan na Senator Robin Padilla. Sa ngayon, ito ang desisyon ni Senator Bato de la Rosa. Hindi muna siya lalabas ng Senate premises o ng Senate building hanggat hindi naglalabas ang desisyon ng SC na favorable sa kanila. Hopefully ay makakuha raw sila ng temporary restraining order mula sa SC laban dito sa ICC warrant of arrest. At nanindigan nga si Senator Bato de la Rosa na hindi siya susuko sa ICC at sinasabi rin nung kanyang mga kasamaan sa mayorya, particular na Senate President Alan Cayetano, na hindi talaga siya isusuko sa mga dayuhan. Ongoing. Umiiyak si Senator Bato de la Rosa habang kausap si Senator Bongo sa sesyon ngayong hapon. Hindi malinaw ang dahilan kung bakit siya umiyak pero makikitang kino-comfort siya ni Senator Go. Pero bago yan, nakausap ko si Senator Bato de la Rosa bago magsimula ang sesyon. Kumpara kahapon nang tanungin ko siya, But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw kasi ng Turkish Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. ngayon, kalmado na ang senador. Sir, how does it feel to attend the session again? Happy. You feel better now kasi nakakangiti na kayo, nakakatawa na kayo. Sa kabila niyan, hindi raw halos nakakain at nakatulog si Senator Bato dahil sa pag-aalala. Are we expecting you to attend hearings as well? Committee hearings, sir? Sir, hindi kayo nakatulog, sir? Hindi kayo nakatulog po? Bakit po? Melatonin, sir? Sir, bakit? Are you worried kaya hindi kayo nakakatulog? Kagabi sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada, nagpalipas ng magdamag ang senador. Kwento pa ni De La Rosa. Nung tinanong bakit siya hindi nakakatulog, sabi niya, ikaw ba naman idadaling ka sa Hague? Makakatulog ka pa? So yun talaga, yun ang dahilan. Kaya nangiyak-ngiyak silang dalawa ni Bongo. Kasi parehong kaso nila. Pareho silang maaresto. Siguro, nagsisisi rin si Bato de la Rosa kung bakit pinaniwalaan niya or kinumbinsi siya ng mga kapwa niya, mga DDS senator na lumantat na walang arrest warrant, na walang public arrest warrant, secret warrant pala meron, o private warrant. Ngayon lang ginawang publiko kung saan lumantat na siya, kung kailan lumitaw na siya. So siguro niloko rin siya siguro nabigatan rin siya sa pag-realize na, o nagsisi rin siya nung na-realize niya na parang naloko rin siya. Siguro baka kinumbinsi ito nila
Alan Peter Cayetano, nila Amy, lahat nila Bongo, ngayon lumitaw na siya, may arrest warrant pala. So pati siya nabigla. So halata naman talaga na paniwalang-paniwala talaga siya may arrest warrant kasi wala ka siya dala mga damit. Sabi nga niya, pati mga medisina, pati sleeping pills, yung melatonin, papabili pa niya pati mga medisina niya. So nabigla kwan din siya na kwan din siya na taken by surprise rin siya na contrary sa sinabi sa kanya siguro nila Alan Peter Cayetano, nila Bongo at nila Amy ay meron na nga pala arrest warrant na naka-ready sa kanya. Tuloy tayo. Nakausap niya si Vice President Sara Duterte nang tumawag ito kagabi, pero hindi raw nila napag-usapan ang nakaambang impeachment trial ng BICE. Natanong ko siya, how can she help? Ano kung magtuloy padala ng pizza? Nagpadala, sir? Nagpadala ng pizza, sir? Ano man Siya tumawag sa inyo? meron siya, tinawagan na. Hindi ako makontak. Bago yan, unang nagpa-interview ang senador sa labas ng plenaryo kung saan emosyonal din siya. Dito inamin niyang masama ang loob niya kay dating Senate President Tito Soto. Okay, na-coveran na natin yan. So, eto naman interview kay Ping Lacson, pero tulad ng sinasabi ko parati sa inyo, medyo stricto ang, unlike TV5, medyo stricto ang GMA7 sa copyright. So, audio na lang pakinggan natin, audio ng interview ni former Senator Trillanes regarding sa forthcoming arrest warrant kay Bongo, kaya na luha-luha rin ito kasama sa pangingiyak ni Marcoleta kahapon. Sinabi po ngayon ni dating Senator Antonio Trillanes IV na posibleng magkaroon din ng ICC warrant laban sa dalawang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Trillanes, yan ay sina Senador Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Saksi si June Veneracion. Matapos lumabas ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa, posibleng maharap din umano si Senador Bongo sa warrant ng ICC. Batay sa impormasyong nakuha ni dating Senador Antonio Trillanes IV, nakaumang na umano ang warrant of arrest ng ICC para kay Go bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Ang susunod po ay si Senator Bongo. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Hindi man tiyak kung kailan, nakasisiguro sa Trillanes na magkakawarant din si Go. Gaya ni De La Rosa, isa si Go sa nabanggit na co-conspirator o ng dating Pangulo. Batay sa dokumentong naglalaman ng charges sa ilalim ng Crimes Against Humanity. Akusasyon laban sa dating Pangulo, kay Go at iba pang law enforcement official. Noong panahong alkalde si Duterte sa Davao City, ginamit umano nila ang mga pulis Davao at ang Davao Death Squad para pumatay ng kriminal. Sabi ni Trillanes, inireklamo si Go sa ICC dahil nung kasagsagan ng mga extrajudicial killings ay si Go umano ang tagabigay ng reward sa bawat assassination bilang leader umano ng Special Operations Group ng National Death Squad ni Duterte. Ito yung pagbabayan o pagiging accountable noong namamayagpag sila. Wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, sinigla na ito. Bukod kina De La Rosa at Go, posibleng ma-issuehan din daw ng ICC warrant si dating PNP Chief Oscar Albayalde, sabi ni Trillanes. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ni Go at Albayalde. Pero dati na iginate ni Go na walang basihan, one-sided, at hindi patas ang aligasyon laban sa kanya. Itinanggi rin niya ang anumang pagkakaugnay sa mga patayan. Sabi naman noon ni Albayalde sa isang panayam, gagawin niya ang lahat ng legal na hakbang kung ipapaaresto siya ng ICC. Ako si June Veneracion, ang inyo, saksi. Okay, thank you GMA7 at Saksi for that audio. Wala naman tayo intention to copyright. We're just using this, exercising our
fair right privileges, and also nasa public domain naman ito, and we're just using this for news purposes. So huwag nyo naman i-copyright si Bad, ha? So yan, ha? So yan ang dahilan kaya umiyak si Bongo. Yan ang dahilan kaya umiyak si Bato de la Rosa, kasi they feel their words crumbling down, ha? Their words falling on them. And worst case scenario, di ba? Nagmakaawa na, nangiyak-iyak rin ng makaawa si Bato de la Rosa kay President Marcos na ready siya magpakulong dito, ready niya harapin yung mga kaso, basta wag lang siya itapon sa The Hague, ha? Dahil ang layo na niya sa parang sa personalidad na tulad ni Bato, parang ikakamatay na niya yun, ha? Yung mapatapon siya abroad. Hindi lang yung mag-iisa lang siya roon, hindi naman siya trilyonaryo kagaya ng mga Duterte na linggo-linggo may pamilya bumibisita sa kanya. Pero siya wala siguro ang pinaka plus yung kaya ba niya yung magbayad ng kahit sabihin natin 100 million lang, hindi na 150 million. Sa tulad sa bayad ng mga Duterte, wala sabihin natin, siguro bilyonaryo na rito si Bato, pero you're looking at 10 to 15 years of trial sa kaso dyan sa ICC. At hindi ka sure makabalik ka pa, baka yan na, dyan ka na mamamatay, kasi ilang taon na ba ito si Bato ngayon? Sabihin natin, baka mga 70 ba ito or late 60s? Pwede pa naman siguro kung mga 70s, baka mabuhay pa siya up to 100. Kasi usually yung mga sentences dyan 20 to 35 years. Pero pagbalik niya dito, baka naka-wheelchair na siya or baka nasa kwan na. Matandang-matanda na siya. Kumbaga, nawala na yung best years niya doon sa kulungan kung hindi pa siya matuluyan doon. So, if he will keep himself physically fit. So, yun rin. At knowing Bato, yan tao na syempre nasasarapan sa Filipino food. Dito sikat siya, dito kasama niya yung mga kababayan, kasama niya yung mga kapamilya niya. So, it will be a slow death for him, or baka mag-suicide na lang yan sa ICC. So, ganon rin kay Bongo. They are nothing kung dyan sila sa abroad. Dito, high and mighty sila dito. So dito yan ang iniiyakan nila. At siyempre, takot na rin. Kabado na rin sila. Not only for themselves, but for their families. Kasi ito lalo na si Bato, very loyal siya sa pamilya niya. In fact, isa lang ang pamilya niya. So makikita mo na he will be losing it all. Kaya yan na, dito na. Ito ng hustisya ng 30,000 katao. Ito na ang karma catching up with them. And kaya naiyak sila kahit dyan sa session floor in view of everybody. Kasi ang bigat-bigat ng dinadala nila. Hindi pa natin alam kung anong, siyempre at the back of their minds, hindi nawawala sa isip nila na baka lulusubin ang SWAT dyan at ang NBI. Nakakatuwa nga, nagpapakita yung mga house guard na naka-long arm sila, pero kung batalyon ba naman ang lulusob dyan na may mga kwan pa, may mga granada pa, wala rin mangyayari yung mga naka-long arm. Baka yun pang unang tatakas yung mga mga security ng Senado. So yan So yan ang latest especially yung lumalapit na yung day of reckoning, not only for Senator Bato de la Rosa at pati na rin kay Bongo. So we will be giving you more updates during the day. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me
in this pre-recorded vlog, and I'll be seeing you in my next vlog.